Okay mga Lods, pag-usapan na po natin ulit ang Freudian slip up ni Harry Roque. Okay, so para po dun sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung Freudian slip na tinatawag? Kasi nung araw merong isang psychologist na ang pangalan niya ay Sigmund Freud. Now, theorize niya na yung merong tayong dalawang merong yung framework ng ating utak ay may tatlong or yung ating pagkatao to be specific. May tatlong elements ito. Una yung id, yung ating natural or yung ating primal instinct na tinatawag, yung pagka-animalista natin. Yung animal instinct called the id. Susunod yung ego, yung sarili natin, at yung super ego, yung highly moral na situation natin. So, yung sabi ni Sigmund Freud sa kanyang theory ng kanyang theory about sa ating pagkatao is that tayo ay ang ating ego, yung sarili natin, ay laging in constant battle with id, yung ating primal instinct or animal instinct, and yung ating highly moral super ego na pumipigil sa mga bad intentions natin. Okay? So, nagkakaroon ng Freudian slip kapag yung mga nire-repress natin or tinatago nating emosyon ay biglang lalabas. Bigla tayong madudulas. Kuha nyo? Ngayon, ilagay natin sa konteksto ni Harry Roque kasi yan yung maraming yung komento na gusto kong bigyan ng scientific basis kasi may totoo naman talaga na merong ganyang idea si Sigmund Freud. Ngayon kasi hindi na masyadong relevant yan sa modern psychology. Pero gusto ko sanang makita nyo fundamentally kung ano yung ibig sabihin yan. Ayan. Okay, game. Okay, let's go. Since alam nyo na. Okay? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Op! Sasabihin niya ka dyan, Tatay Digong, kaso ni Marcos. Pero isipin nyo, alam naman natin na ang corruption ay nangyari. Ang sasabihin ng normal na tao dyan ay na kakampi ni Duterte ay kay Bongbong Marcos. So siguro, sinasabi ng tao na nag-Freudian slip siya dyan. Kasi nga, alam niya sa sarili niya na may kakurakutan din nung panahon ni Duterte. Build pa nga. Gets nyo? I'm not saying na walang corruption ngayong term na to ha. That's not really my point. My point here is that there is actually things happening in this government na kailangan yung malaman na may corruption din naman talaga. Pero that goes without saying na kung may corruption dito, ibig bang sabihin nun walang corruption nung last administration? Meron din. And eto nga yun, lumalabas sa bibig nung dating spokesperson, nadudulas siya, nagpo-Freudian slip siya. Ganito kasi yan, meron siyang id na tinatawag, yung mga bad things, yung animal instinct niya. Alam niya sa sarili niya na yung super ego niya, sinasabi na kailangan maging moral ka na tao at sabihin mo talaga yung totoo sa'yo. So, nangyari, nadulas siya. Ganun siya. And this is not the first time na nangyari kay spokesperson Harry Roque to. Kasi nga, if ikaw ay isang spokesperson or ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng gobyerno, usually alam mo naman lahat yan. Alam mo lahat ng kabutihan, alam mo lahat ng kasamaan. Speaking of which, tuloy natin yung video. Marcos Jr. At hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Ang pogo po, kabahagi po yan. Ito lang opinion ko lang sa constant na pagkakamali ni Harry Roque. Alam niya kasi na both parties are not guilty. Gets nyo? Kumbaga, meron talagang kasamaan at kadiliman from both ends. Interchangeable siya. O yan hindi ko inaabsuelto itong gobyerno natin na napakabait at napakabuti. Hindi yun. Sinasabi ko na meron silang parehas na kasamaan at kadiliman sa kanila. Yun nga lang talaga, ang kinaibahan lang ngayong gobyerno na to, may kumbaga may stop loss na. Kunyari, kung nagte-trading kayo or
nag-i-invest kayo, may tinatawag na stop loss. Kumbaga, pag talo ka na, tigil mo na. Ganon yung ibig sabihin nun eh. So, dito sa gobyerno nito, nag-stop loss na sila. Pinigil na nila yung butas. Pinigil nila yung mga flood control na sumisira sa ating bansa. Kumbaga, wait lang. Eto na. Pinlag na nila yung hole. Gets nyo? So, unfortunately, damay-damay na lahat kasi dito. Ibig sabihin, yung mga corrupt noon at saka corrupt ngayon, pananagutin. Ganun talaga. Now, ang masakit lang dito, alam naman ni Harry Roque yan na both ends are, he's a smart individual. Hindi yan tanga, hindi yan bobo, matalino yan si Harry Roque. So, magtataka ka, bakit parang sobrang himod niya sa mga Duterte? Kasi syempre nandun yung kapangyarihan na kailangan niya para mabalik yung buhay niya dati. Kasi wala na eh. Lost cause na siya ngayon eh. Kasi kita mo, di siya makabalik sa Pilipinas. Di siya makapagsalita ng ayos kasi na may opinion na sarili niya na hindi related sa mga Duterte. It's just how it is eh. Pumili siya ng side whether kadiliman or kasamaan yan, and he has to stick with it. Wala nang option na iba. Ngayon, syempre, yung sa sarili niya, alam niya yung totoo, nagkakaroon siya ng Freudian slip na tinatawag na ini-imply nyo. Nagparating ganyan. Ito, isa pa to. Dati pa to. Siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating... Well, kung tama yung statement niya na yun, kinorek niya naman in fairness sa kanya. Tama naman yung statement na yun kung tumatanggap din yung Pangulo. So, kasi yan yung isang yan yung isang pinatunayan ng Quadcom eh. Kung papanoorin niyo yung Quadcom, 'di ba? Pinakita niya yung connection ng mga pogo dun sa dating presidente, kila Michael Yang, 'di ba si Michael Yang through the president na kumakamada din sila sa mga pogo and dun sa mga illegal na ibang gawain. So, ibig sabihin talaga there is a connection there na alam naman ni Harry Roque yan. Kasi kung titignan nyo, kasi di ba may warrant of arrest siya on that matter alone. Spokesperson pa siya, di ba? Sino yun yung Kasi Ong, kung naalala nyo? Di ba ganun din yung connection na pinakita nun? So I'm just saying sa inyo that there is something na nagsisip out kay Harry Roque. Whether that is good or bad, that is for siguro public to decide kung ano ba yung sa tingin nila dito since this is a very public issue, di ba? So, tuloy na natin. Tama. Dito. Ang korupsyon, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tatay Digo. Well, ganun talaga. Alam mo, Roque, kung meron akong sasabihin sa'yo, just come clean with it. Siguro baka ikaw yung pinaka greatest, tawag dito, ikaw yung the greatest state witness of all time. 'Di ba? Kasi you're going to come clean with all the sins of the past. Tapos ngayong panahon ngayon, siguro magkakaroon din tayo ng isa pang greatest and the strongest na state witness for two camps, 'di ba? May state witness kay Pangulong Duterte, may state witness kay Pangulong Marcos. Ang aim doon is that these state witnesses is fighting for the people of this country. 'Di ba? Hindi pang sarili yung iniisip nila. It's time, Roque. Kasi matanda ka na eh. Wala ka ng ibang way para eventually yung visa mo will run out. Yung mga warrant mo is sasampayan at magiging red notice yan, and then anong nangyayari sa susunod? Pupuntahan ka dyan ni Nicolas Torre ulit, di ba? Para hulihin ulit, di ba? I'm just saying sa inyo mga lords na whether nasa dilaw kayo, nasa pink kayo, nasa red kayo, nasa green kayo, ang issue ng corruption ay something na dapat tayo lahat concern, okay? Concern dapat tayo lahat dyan kasi apektado yung buhay nating lahat kung corrupt yung gobyerno natin. And unfortunately for us, nagpa-persist yung mga tao tulad ni Harry Roque na instead of actually trying to battle the system, they are trying to absolve the system na kung saan sila namuro at namihasa, di ba? Ang problema lang, si Roque kasi, I think fundamentally, he's a good person. Alam niyo yun? He's a smart individual. Tandaan nyo, dati ang human rights lawyer, di ba? Siya yung abogado ni Jennifer Laude, yung pinaslang na trans sa Olongapo, di ba?
ano yun, career making yun kasi doon siya nakakilala. And then once upon a time, galit din siya kay Pangulong Duterte. Sinusuportahan niya yung mga stand ni Laila de Lima. But when he tasted power, parang all of this na pinaglalaban niya noon, all of yung moralidad niya was thrown out of the window. Because of this. Kaso, nandun pa rin yung good person inside him. Yung super ego niya, nag-i-slip in. Lumalaban doon sa kanyang primal instinct, animal instinct, yung id niya. Nakita natin na mayat maya yung dulas ng bibig niya na meron talagang katiwalian noon. At saka ngayon, wag nating i-absolve yung gobyerno ngayon. There should be accountability across the board. No matter kung sino yung iyong sinusuportahan. Anyway, mga lods, yun lang naman po sa akin. Harry Roque, umuwi ka na. Kaya mga lods.